Pahalang araw po, no? Meron tayong pakikinggan naman si Coach Jared. Yan. Coach Jared. Ang tinutumbok niya ngayon si Leviste, yung first district ng Batangas. Anak naman ni Loren Legarda na senador. Ipakinggan po natin si Jared, sa kanyang pagsasalita about Leviste, first district congressman, Batangas. Ganon din ang ginagawa ngayon ni Leandro Leviste. Binabaliktad niya ngayon ng kwento or pilit niyang binabaliktad ang kwento. Tingnan niyo to, tulad ng kanyang mensahe kanina. Kanina lang to eh. Ayan 3 hours ago. 5:58 p.m. Sabi niya, pasasalamat sa mga nananawagang isapubliko at imbestigahan ang Cabral Files. Sabi niya, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nananawagan na isapubliko at imbestigahan ang nilalaman ng Cabral Files. Kabilang dito ang ating mga ginagalang na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, mga nakakuha rin ng kopya ng mga files, at House Senior Deputy Minority Leader Egay Eriza na naghain ng resolusyon ukol dito. Yan. Dahil sa dami ng mga taga-DPWH, Ombudsman at iba pang opisyal, pati rin media na may kopya ng files ito, masasabi kong lalabas ang buong nilalaman ng mga files. Ito ngayon, mga kababayan, nakakatawa dito. Ay, wait. Basahin muna natin ang buo. Para sa mga nasasaktan sa aking mga binubunyag, huwag po kayong mag-alala. Mananahimik po ako tungkol dito simula Enero 1. Okay? Bakit bigla kang tatahimik? Ngayon pa ba? Ngayon ka pa tatahimik? Ha? Ngayon ka pa tatahimik, Leandro Leviste? Kung kailan nagsalita na ang isang staff ni Cabral, nananakit ka? No. Huwag siyang tumahimik. Oo, PJ Chu, huwag nating abangan yung pagtahimik niya. Huwag siyang manahimik kung kailan ngayon na nabunyag na siya ay ng abuso, may ginawa siyang krimen, at siya ay nag-angas sa DPWH office. Ngayon ka tatahimik? No, you don't get to shut up. You don't get to shut up, Leandro Leviste. Magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka ngayon, Leandro Leviste. Oo. You cannot just talk, siraan mo lahat ng individual na nadamay dito sa kabalbala mo, siraan mo yung namatay, tapos ngayong nabisto yung kalokohan mo, bigla kang tatahimik? No. Tapusin mo ng maayos to, ilanding mo to. Walang tatahimik. Ngayon ka magkukuda, magpaliwanag ka. Paano mo nakuha yung files? Ngayon ka magpaliwanag. Dapat ngayon ka nagsasalita kung paano mo nakuha yung files. Ang gusto niya kasing palabasin dito sa sinabi niya, mga kababayan, kalat naman na yung document, wala akong pananagutan. No. Wala kaming pakialam kung sino pang Poncio Pilato ang may kopya. Sana makarating to sa'yo, Leandro Leviste, ha. Itag nyo si Leandro Leviste dito. Wala kaming pakialam kung sino pang Poncio Pilato ang may hawak ng kopya ng document ni Yusek Cabral. Ang pakialam ko, at marami din sa mga Pilipino na sumusuporta sa administrasyon, ay kung paano mo ito nakuha. Alam nyo kung bakit niya ayaw ilabas? Alam nyo ba't ayaw niya ilabas? Kasi mapapatunayan na totoo yung sinabi ng mga staff ni Yusek Cabral. Ngayon ka magkukuda, Leviste. Walang tatahimik. Leandro Leviste. Oo. Huwag kang magbubura ng mga files mo sa computer mo.
Huwag kang magbubura ng video na kinuha mo sa opisina ni Yusek Cabral. Magpaliwanag ka ngayon, Leandro Leviste. Paano mo nakuha yung mga files? Ngayon ka biglang tatahimik kung kailan pinag-uusapan na, kung kailan na binida-bida mo, ako lang ang may kopya ng files. Ako lang ang pinagkatiwalaan ni Yusek Cabral. Hindi ka pinagkatiwalaan, huy. Ikaw, ninakaw mo yung file sa DPWH mismo. At ngayon, na nahuli ka na, na-expose yung kalokohan mo, bigla mo gustong tumahimik ng January 1. Walang ganun, boy. Ilanding mo na maayos to, boy. Walang ganun. Magwawalang ya ka, tapos ngayong nabisto ka, bigla mong gustong tumahimik? Wala. Walang ganun. Teka lang, nawala yung ano ko. Nawala yung screen ko, bigla namatay. Ayan. Bukas na ulit. Diba? Huwag na nating tanungin kung paano siya nag-drop out sa Yale, mga kababayan. Huwag na nating tanungin kung siya ba talaga ang pinapatungkulan ng blind item ni Abante na nag-drop out dahil nangopya, nag-plagiarize sa Yale University. Huwag na natin pag-usapan yun. Oo. Kasi mga kababayan, etong si Leandro Leviste, sanay na sanay siya mga kababayan na nililibing ang mga kasalanan niya. Ngayon ka tatahimik? No. Huwag kang tumahimik ngayon. Magsalita ka. Magsalita ka ngayon, Leandro Leviste. Oo, hindi yung bigla ka na lang, gusto mo kalimutan ng taong bayan, yung ginawa mo. Balikan natin, mga babae, na yung ginawa niya. Balikan natin sandali. Para lang mahimasmasan tong batang to. Sa gitna ng diskusyon tungkol sa authenticity ng tinaguriang Cabral Files, kini-question ngayon ang pang-aagaw umano ni Congressman Leandro Leviste sa mga dokumento mula sa opisina ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Ang ginit na Leviste, may basbas ni Secretary Dizon ang pagkuha niya sa mga dokumento. Bagay na itinanggi naman ang kalihim. Nakatutok si Joseph Moro. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa video ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na. Makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas si Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak ng mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay ang mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Yun na. Paresahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at programming office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Iniwan nila ang dalawa sa opisina ni Cabral pero maya-maya pa, hanggang sa may narinig na lang po kami mga kalabog sa loob. Mga kalabog. So, syempre po, si ma'am po kasi may edad na din po and medyo free na din po kasi yung katawan ni Yusek dahil sa edad niya. Pumasok po kami, nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha siya ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya. Tapos, binibidyohan niya po lahat ng mga papel. Tapos, si ma'am po, parang kung wag naman, ano po bang kailangan nyo, prepare naman na. Tapos, that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Okay na, hindi na masyado malakas. Bakit may tinatago ba kayo? Ano to, public documents lahat to. Dapat hindi nyo to
hindi nyo to tinatago sa akin. Dapat binibigay na sa akin to. May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Ang alam ko, Oh, Peter, patay. nakikipag-agawan siya ng dokumento. Kay Yusek po, pagkapasok po namin, nala ko po, yung ni ma'am nakaganon, ang daming dugo sa damit niya, Mm. sa yung ibang papel po nun mayroong mga dugo din. Si Kong nagbe-video lang po. Oh, see? Nagtuloy lang siya, nagbe-video, Ah, nagtitake ng pictures. huwag ka magbubura, ha? Leviste, huwag ka magbubura. Alam huwag ka magbubura ng video at picture sa cellphone mo. Lalo pag sinupina na yan. Feeling ko binura na niya yan eh. Baka immediately after, binura na niya yan, sigurado. Siyempre, kapag gagawa ka ng krimen, dapat wala ebidensya. Di ba? Salamat sa super chat, Batang Genya. Wow Salamat sa naman! super chat. Wow! Wow! By the way, huwag niyo kakalimutan mag-like ha. Kuripot niyo naman sa like, guys. O, ganun. Huwag mo naman kuripot sa like. Okay, tuloy natin. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng wag naman ganito. Yung wag naman. Kasi may sugat na po si Ma'am eh. Wala ho. Nakatayo na lang po siya sa gilid. Tapos sabi niya na, tissue, ganun. Kasi may sugat ako. Hindi naman po si Ma'am masigaw na tao eh. So, parang nakikiusap lang siya kay Kong, please. Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral habang may kausap ito sa telepono. By the way, mga kababayan, merong isang DDS na vlogger, kino-question pa niya yan, pati damit. Sabi nila, nagsisinungaling daw yung mga staff ni Cabral. Oo. Kasi iba daw yung damit sa CCTV, iba din daw yung damit doon sa picture na pinapakitang daliri. Oo. Doon daw sa picture na pinakitang daliri, maikli daw yung kanyang damit. Maikli. Hindi na makatulog. Oo. Tapos dito, daw sa video na to, mahaba daw yung damit. Bobo pala eh. Hindi ba niya nakita na nakataas yung paa ni Yusek Cabral sa upuan? Natural, ihikli. Kung napansin nyo yung picture na yon, wait lang ha, 340. Sana yun? Yung pinakita yung daliri. Ayan. Ito. Yan. Oh. Di ba nakataas yung paa niya sa upuan? Natural, hikli. Bobo talaga ng mga DDS. Bobo. Oh, mahaba. Nakita ko kanina eh. Yung binti oh. Ito nga yung tuhod eh. Oh, ayan. Kita daw tuhod. Sabi ni Kuya Nelson. Ay, yung tuhod oh. Naturally, alam ka namang nakataas ang binti mo, pero mahaba pa rin yung damit. Alam ka ng tipaklong. Pwede rin, baka nagpalit nga ng damit kasi may dugo yung damit niya. O, di ba? Saan na yun? Pinakita yung dugo. Ayan o, may dugo yung damit niya o. Again, mga kababayan ha, hindi natin pinagtatanggol si Cabral. Pero, wag natin sanang gawin yung ganito. Para lang ipagtanggol nyo yung politiko na gusto nyo, kayong mga DDS, palalabasin yung sinungaling yung mga testigo. Hayaan nyo na korte ang magsabi niyan. Hindi pa, Coach, di pa ba nagre-react si Senator Legarda? Tinanong siya dyan, may nakita akong video, tinanong siya. Sabi niya, ano daw masasabi niya sa Cabral files na in-expose ng kanyang anak. Naglalakad. Sabi ni Legarda, bye! Bye! Sabi ni Legarda. Diba? Sira ulo dito si Legarda eh. Anyway, tuloy natin. Pero mukhang hindi siya nagpalit ng damit, mga kababayan. Pangit lang yung resolution ng CCTV. Pero parang hindi naman siya nagpalit ng damit. Anyway,
Tuloy natin. Usap ito sa telepono. Para daw mapayapa si Leviste, iniutos ni Cabral na bigyan ito ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taong 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nagpo-post. Kasi kami, pinaplatan namin kung ano yung talaga yung nasa official documents, kung how much talaga ang napunta doon sa district ngayon, sa NEP, at sa GAA. Yan yung request. Ni... Request ng mga congressmen, yung mga pasilid na. Hindi po. Hindi po. Kung ano sa... Kung saan located yung project, bawa. Oh, yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation. Hindi namin sure po kung ano yung summary by na tinutukoy po. May name. Binigay po ay yung 2026 summary ng revised NEP and HGAP. Meron din naman na mga iba na finurnish sa SEMI. Yun na po yung mga hiningi din ng Committee on Finance. Like the summary on from 2023 to 2026 na not sure kung NEP yun or HGAP. Pero dahil natagalan ang pagpiprint ng dokumento, pinuntahan na ni Leviste ang opisina kung saan ito piniprint. Doon daw, satellite ang nangopya ng mga files galing sa computer si Leviste. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga document, ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman po na Kong, wag naman ganito. Umabot pa nga po ako sa point na sabi ko, kung empleyado lang kami, baka pwedeng wag naman kami damay. Nakikita ko na po si Mama, hinihinig na siya, tapos tumitingin siya sa amin. Tumigil na lamang daw si Leviste nang dumating si Cabral. Pasado alas 6 ng gabi, umalis si Leviste sa DPWH. Nagdesisyon daw silang magsalita ngayon dahil si ginagawa na rin ni Leviste. The entire time na nagsasalita si Kong, inisip ko, patay na yung tao, tapos nag-iimbento ka pa nung kung ano-ano. Frustrating lang po na how can someone accuse, di ba, yung mga ganitong bagay sa taong patay na parang ginagamit niya kasi how would you know that what he's saying, definitely po kasi hindi naman nagbigay si Ma'am ng authority. I was there the entire time. Alam kong hindi yun, walang authority na parang, may authority dun sa printed, pero meron pa po kasi siyang ibang mga statements na ina-attribute kay Yusek, Ayon kay Leviste, pumunta nga siya sa opisina ng Cabral pagkatapos niyang puntahan ang isang assistant secretary ng DPWH. Itinanggi ni Leviste na nakipag-agawan siya ng mga dokumento kay Cabral. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. At ang tanong ko po, bakit ngayon lang po yung sasabihin kung totoo man yan? Tinanong namin si Leviste kung totoo rin na nangopya siya ng files mula sa isang computer at kung ano ang mga nakuha niyang dokumento. You were able to get some documents from the desktop. Hindi mo nasabihin sila rin I hope that the public can see. See? So, inamin niya na kumuha siya ng dokumento sa desktop computer. Hindi ako yung nanakit kay Yusek Cabral, pero umaamin ako doon sa computer. Umaamin ako na nagnakaw ako ng file sa computer, pero hindi ko sinaktan si Cabral. Alam nga naman sugatan ni Cabral yung sarili niya, di ba? Sugatan niya yung sarili niya. Anong tawag? Ang tawag dyan, negative pregnant, guys. Yung inamin mo yung pagnanakaw, pero hindi sa ibang mga consequences sa pagnanakaw. Diba? Ano ko man yun? Anong masugatan ni Cabral yung sarili niya? Kaso mo, meron siyang eyewitness. Yun ang problema dun eh. May eyewitness doon sa nangyari. So, ang suggestion ko kay eyewitness, kung sino ka man at kung napapanood niyo itong ating video, ang suggestion ko sa'yo, gumawa ka na ng judicial affidavit mo, submit mo sa ombudsman, tapos magtago ka na. Huwag ka na magpakita. Ibigay mo lahat ng ng meron ka. Sana nag-record ka din, di ba? Habang nagbibideo sila, nagbibideo ka rin. Okay lang yun. Mas maganda yung ganun.
Pero kung wala, ang gawin mo, ano, sulat ka judicial affidavit, padaanin mo, kuha ka ng abogado muna. Oo, kuha abogado muna. Sulat ka ng judicial affidavit, tapos, ipasubmit mo sa ombudsman, abogado mo ang magsasubmit, kung sino man siyang kukunin mo abogado. Tapos nun, magtago ka na muna pagkatapos nun. Tago ka muna, palamig ka. Alagutesa. Pero wag kang yung magtatago talaga sa tago. Magparamdam ka rin sa pamamagitan ng yung abogado. Kasi, bakit? Ba't kailangan niya magtago, guys? Kung nagawa nga ni Libiste, saktan si Cabral sa loob ng opisina niya, tingin niyo hindi niya kayang gawin yun sa labas. Di ba? Tingin niyo hindi niya kayang gawin yun sa labas? Ayang kaya. Ayang kaya yan ni Libiste. Lepiste. Piste. Yawa ka. Oo. Kaya ni Lepiste yan. Oo. Ganon. So, narinig po natin si Coach Jared, napakaliwanag din na talagang walang dito. Walang tago si Libiste dito. Yung kanyang pagsisinungaling. May eyewitness. Yung mga staff. Yari siya rito. Sige po, hanggang dito na lang ang video natin. Ito inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sabi ni Jesus, 8:44, si Satanas, ama ng mga sinungaling. God bless us all. Thank you for watching.